Padayon ta sa aton nga Bible study. So, death. So, maglabot na sila. Okay. So, ang aton nga tun-ag karon among gyapon death. Para sa nanitanan sa diri sa Tumado sa Piak kag diri man kag dito sa Nawigan death na tanan. Pero amo na sa lain-lain nga pag-communicate. Sige, nagsugod ta. So sa aton nga pagsugod mag-pray ta, no? Isa na check sa atong kagalingon as if necessary kung na something nga i-confess na isugid kag tanan pasalamat sa Ginoo. In everything give thanks unto the Lord. Paguman sa na igatingog kong pagampo. Let's pray. Simo blang gamay, salamat kay sa mga higang ginatik nimo sa amon, mga opportunities Ginoo sa of keeping on moving on sa maturity, sa among spiritual growth, sa among spiritual life. Nanigan po kami sa teaching ministry kag compromise mo kada Holy Spirit nga din salamat kay tubing dependent sa imo nasumong sa pag-enlighten sa amon as our divine teacher. Giving us man spiritual IQ kag spiritual understanding. Sa tanan dira sa imong ginadangop, sa imong grasya, sa imong pamagi. Kani sa imo ginadangop ang tanan, ginapasalamatan, pinagis ka ng Jesus Christ. Amen. Okay, so death, kamatayon. Kay ginatunan naton diri nga kamatayon, siyam ka klase nga kamatayon. Okay. Time pa. Siyam ka klase. Okay. So, ang kung kumbaga pa kaning mga interesting kay ba nga sa paghangop sa pagtuon sa pulong sa Dios kanang medyo kung sa iban sila mo daw komplikado pero hindi gali basta imong nahibalaan, imong nasabtan, imong naintindihan. So mangita na po ta diri agi approach. Well, ang kung tanaw nimo ang kwan apras karon na kay Webster, no? Kaya ang ginaton-an naton is kamatayon. Hinom naman nato nga ang Bible lain sa iya nga context kaysa aton dire nga sa paghangop sang kamatayon. Nga para sabi sa aton kung magsiling ka kamatayon, ano dayon magsiling una-una sang tao? Pasabi sa aton. Dok labanan lawas no. Kay halimbawa kung ipasol naton ni halimbawa sa Matthew 8:22. Sa Matthew 8:22. So nagabasa kita sa Bible sa iya nga context kung diin sa nahitabo anong pag-intindi nila sang pulong nga pag-intindi sila mga paghangop. No, halimbawa ni pres kay Matthew no sa time ni Jesus Christ. So kung sa aton iba man ang aton nga paghangop kay kita naa sa Pilipino nga mga pag-intindi. Sige daw Matthew 8:22. Sa baptiso sa iya upod ka sa amon kag pabayi ang mga patay sa paglubong sang ila mga patay. Okay. So una-una dahil sang kalabanan sina kay ini siya ang ginatawag nga biblical context si Jesus Christ. Mga remember nga si Jesus Christ 33 years old siya. So sa iyang 33 years old diri sa ibabaw sa kalibutan namatay siya 30 years old no? Si Jesus Christ. So ang context ini 2830 year 30 AD. Pero sa atong karon na halimbawa sa Pilipino nga context kaya ani siya Bible iya jud sang ginatawag nga Israel nga context. Di ko amo na nga kung maghangop ka kung kaisa, pwede ba nga ang patay maglubong sa iyang minatay? Ang patay maglubong sang patay? So kung masulod din sa atong una-una mo, anong matsinganon sina? Pwede ba? No? Kay halimbawa kay Webster, abot kung may dictionary inyo nga kwan. Sa kay Webster, may posibilidad nga sa sini nga time nga gin ang definition ni Webster sa sini nga time sa ginatawag nga patay katapusan sang kinabuhi.
So wala siya katanaw sang eternity. Halimbawa, wala siya katanaw sang langit. Wala siya katanaw sang impyerno. Kay end of life mo wala na, hanaw lang. Kumbaga pa daw pas lang bala sa dahon, sa bulak. Ang bulak kahimso pa kaya na. Pero pagkabot sa iyang termination, sa katapusan sa iyang kinabuhi nga malaya man gina. No? May bulak mga wala malaya. kanang tinuon mo bulak hindi plastic. Bakwang ina ang dahon niya, madula gina siya. Pag guman sina, wala na. Amo nang ilang kinabuhi sa 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 mga bulak. Bisan man ining mga sapat, kay wala na sila sang kalag mo. Ang sapat kay wala sila sang kalag. Wala ta diri ga define nga kung ang kalag is life ana. Kung di nga wala na sila sang kalag, kag mapatay na ang mga sapat, wala lang. Ulahi sa tao nga may ara sing kalag. So ang sa Bible ya may ara sang eternity. Lahi sa kay Webster nga kung amo ning definition ni Webster, kung wala siya nagbago or nakakat-on or something masiling hindi siya nahimo nga Christian. So mao yung definition end of life. So wala na. So may posibilidad gid probability nga si Webster hindi siya wala siya gatuon sang life after death, no. So kay ang sa Bible niya ang butsinganon sang kamatayon is separation. Kay para sa karon kung mapatay ang tao, ma-separate ang iyang kalag sa lawas. No. Kag ang kalag sa tao mao nang eternidad. Mao nang hindi na siya mapatay. Ang kalag, ang lawas lang mapatay. So mahamulag ang kalag mao nang ikaw daigo, dayo. Kag ang lawas ni madunot man ni sa duta. So ang kalag kung believer siya ni Jesus Christ sa nga ano ang iyang i-believe kay Jesus Christ, nga si Jesus Christ Dios, tapos nagbayad siya sa atong mga sala gibayran niya, namatay siya sa unod, nabanaw sa katatlong adlaw, nagkayab sa langit, kagyara as tuong kamot sa Dios kamay, the first person of the Godhead. Nan ang iyang kalag palangit sa eternity. Pero pag hindi siya nag-believe kay Jesus Christ sa sina nga tawag nga mayong balita, nan mapaimpierno siya sa eternity. Amo ra ang destination sang kalag. Ang lawas siya madunot ni. So sa aton pa ang Bible nagasiling nga may ara sang kinabuhi nga walay katapusan, sapyak sang kinabuhi. O kon ang isa ka definition sang kamatayon, wala sang ikasarang. Wa isang ikasarang. Amo nang kamatayon. Now, atong isiling nga Matthew 8:22, pwede ba nga ang patay maglubong sang iyang mga patay? So ang patay diri nga una, amo ni siya ang spiritual death. Nga ining mga tawo nga buhi nga patay sa espiritu, but singanon hindi sila magtotoo ni Jesus Christ. Patay sila sa tubangan sa Dios. Pabayain na sila nga maglubong sa ilang mga patay nga sa lawas. Inang patay gid ba nga hindi buhi. So sa aton pa ining mga tawo ni nga maglubong sa ilang mga patay, ini siya tawo nga buhi pero sa espirituhanon patay. But singanon wala siya sang relasyon sa Dios nga Amay. Hindi siya magtotoo. Nga kung mapatay siya, pa-impyerno siya. Nga maglubong sa ilang mga patay. Ti kundi ni ang ilang mga patay ni sang ilang patay butsinganon kay tatay man niya. Butsinganon nga kundi siya magtotoo, pa-impyerno pud siya, pero kung magtotoo siya ni Jesus Christ, palangit siya. Kani pud sa 1:8:52. Kay kung baga pa daw lain na po ni siya nga pag-communicate nga agi lang kay mga diretso na 1:8:52. Nagsiling sa iya ang mga manugdumala sa mga Hudiyo, sigurado na gid kami nga ginsudlan ka sang malaot nga espiritu, bisan si Abraham na patay kag ang mga propeta nagkalamatay man. Pero nagsiling ikaw nga ang nagatuman sang imo nga pagpanudlo hindi na gid mapatay hasta kun sanhi. Wala.
Di pilagid edad niya nga hindi naging mapatay sa kung saan o. Kasi how long? Anong ikadugay? 1,000 ka tuig, 2,000 ka tuig. Oh. No, nga sa panahon ni Jesus Christ sa paggambal niya sini. Buta naton mga 2,000 years na. Wala naman sa tao na kaedad 2,000 years. Kay si Methuselah sa Bible, siya lang pinakalawig nga edad, 969 years ang iyang edad. Pero ano diri ang ginahambal niya nga hindi naging mapatay hasta san-o. Butsi ganon, espirituhano nga kamatayon ni nga hindi mahamulag sa Dios bisan san-o. Amo nang butsi ganon niya sini. Kay sa lawas nun, amo ni ilang pag-intindi sa mga Hudiyo mo. Kay si Abraham gani sa lawas nun napatay na nga tatay sang rasa sang Israel. Kag ang mga propeta nangamatay pod. Ano ni sila ni Jesus Christ hindi makaagi sang makatilaw sang kamatayan asa san-o. So lain ang ilang paghangop. Ngano man mali gali ni paghambal ni Jesus Christ. Ang ginambal ni Jesus Christ matuod. Pero ini nga kamatayon hindi sa lawas nun kung hindi sa espirituhanon nga kamatayon nga hindi sila mahamulag sa Dios hasta san-o. Bada prasani sa kay Nicodemo sa John chapter 3 nga kundi matao liwan hindi maka time pa bet nanawon tanabi ang gihambal ni John ani kwan mo bawal ron. I cannot enter into the kingdom of God. Kundi matawo liwan, hindi makasulod sa kinharian sang Dios. Ti karon. Amo ning paghangop ni Nicodemos nga paano ang tao nga dako na mosulod sa liwat sa busong o kon sa tres ang nanay niya. So amo ni yung pag-intindi ni Nicodemos. Kag amo man diri sa pag-intindi sa mga Hudiyo man sa 1:8:52 nga hindi nga napatay gani si Abraham. No, physical death ang ilang ginauna-una. Kag ang mga propeta napatay pod, physical death gihapon. Pero sila ni Jesus Christ ang magtuo sa iyang ginahambal hindi makaagom sang kamatayon. Tub-tub san-o. Ambot sing nganon yung kamatayon, spiritual, hindi physical. Hindi siya makaagom sang kamatayon hasta san-o. Ngabot sing nganon, hindi siya mahamulag sa Dios. Kaya ang kuya nga kamatayon, ang pagkahamulag sa Dios, wa isang relasyon, hindi luwas. Amo na ikaw nga tumluo kay Jesus Christ, may relasyon ka sa Dios. Amo na nga buhi ka sa Dios. Buhi. Wala kay Adan. Kaya tanang nga yara kay Adan nga hindi tumuluo, patay. Patay sa espirituhanon, spiritual death. Kaya ang tanang nga yara kay Jesus Christ, buhi, spiritually alive, buhi. Makon mo ning kuon man ni Jesus Christ diri sa 1:11:26. Ni makatilaw sang kamatayon diri indi gid makaagom man sang kamatayon. 1:11:26. Kita tanong to sa Ilonggod dabi kung ano. Kag ang bisan sino nga magakabuhi kag nagatuo sa akon hindi nagid mapatay, nagatuo ka bala sini. Hindi ginhambal ni Jesus Christ. Hindi ka magtuo sina. Kag matuod nang ginhambal. Hindi gid hindi nagid mapatay patod gid. Hindi siya mahamulag sa Dios, ini siya nga kamatayon. Ari ang pagkahamulag sa Dios, ang una nga kamatayon amo ang spiritual death, universal. Ang use ni is universal but singa non tanan nga tao sa ibabaw sa kalibutan nahamulag sa Dios. Luwas kay Jesus Christ. Kaya ang tanan makasasala luwas kay Jesus Christ. Amo na nga si Jesus Christ ang pamaagi sa ang aton kaluwasan nga sa pagbayad sang aton mga sala.
luwas kay Jesus Christ. Kaya ang espirituhanong kamatayon amo ang pagkahamulag sa Dios, resulta ni sa kalaglagan nga ginhimo ni Adan sa garden sa Eden. Amo na nga yara kita sa pagdumalan sang kadudulman. So kay si Adan nagkaon siya sang bunga sa tree of the knowledge of good and evil nga ang gihambal sa Dios dira, you shall surely die. Mamatay ka sa gilayon. Sa gilayon kay dira dayon mismo sa pagkaon niya. Kag namatay siya, puro hindi physical, kung hindi sa espirituhanon, nahamulag sa Dios. Amo na kinahanglan niya sang kaluwasan. Oh. Kag nagapadayag ang kaluwasan sang paghatag sa iya sang panit sang sapat nga ginbisti niya. Buti nga nagtuo siya sa ginhatag sa Dios sa iya nga amo to nga pamagi. Amo nga siya o kung si Adan kag ang babae nga si Eva luwas. Kay wala gibutang ang edad ni Adan dira sa Bible. Ang Bible is silent. Pero may posibilidad lang nga sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, dito nagsugod ang iyang edad. Kay ara na siya sa kalaglagan mo. Pero lagi butang sa Bible nga kung saan nagsugod iyang edad kay pagtuga siya sa Dios bahol ron. Sa ato niya lain. Ginbata kita. Pero namatay siya 930 ka tuig ang iyang edad. Ari ay prasto na mangkot sa akon. Uy, may namangkot sa akon sa una. Napag Sunday school sini. Ano lagi nga pagmando sa Dios sa kay Adan kag sa babae nga magbunga kamo magmuad. Tapos wala sila nagmuad. Ngano la man sila sang silot? Wala sila gin silutan. Di ba ang una nga mando sa ila nga magmuad kamo? Kay duwa pa lang sila mo. Pero diri sa pagkaon niya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, ginsilutan sila. Nga nahimo makasasala. Namatay sila sa espirituhanon. Pagkahamulag sa Dios, kag namatay sila sa unod. Amo nang edad ni Adan 930 years na lang. Ang kay Eva wala na butang. Kay puros lalaki, iyas ang lalaki lang mga ang nasulat diri. Din ang una nga nga kuana nga mando sa Dios sa ila. Di ba ang pagmuad? Pero ang sabat sinadira kaysa hindi nila pagmuad nga sa hindi pagtuman sa mando sa Dios nga magdamo sila. Kag lukopon kag para malukop ang kalibutan nga may ara sa mga tao. Wala sang silot nga kondisyon ang Dios, walay consequence. Wala. Amo na nga bisan hindi sila nagbuad nga sa pagsupak. Wala sang silot. Pero sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, may silot. Amo na nga kamatayon. Nga butsing ganon, espirituhano nga kamatayon, pagkahamulag sa Dios, ang butsing ganon, ang natabo sa kay Adan sa iyang relasyon sa Dios. Amo na nga nabulag na namatay sila nga walay relasyon sa Dios. So amo na nga sa Roma 6:23 nga ang bayad sang sala nga nahimo ni Adan kamatayon pagkamulag sa Dios. Namatay siya 930 years pa lang. 930 years pang edad niya. Pero sa dira dayon namatay siya. Espirituhanong kamatayon nga pagkamulag sa Dios. Pero ang gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan nga yara kay Jesus Christ aton nga Ginoo. Free gift, eternal life. Kag ginumaw naton duha ka kinaiyasan Dios ang gimbutang niya sa mga magtotoo kay Jesus Christ. Eternal life kag righteousness. Perfect righteousness, himpit nga pagkamatarong gibutang niya sa mga magtotoo. Duha ka kinaiyasang Dios. Kay sa pagtuon sa kinayasan Dios, miyara kita sa napulo nga kinayasan Dios mo. Pero ang duwa da gibutang niya sa mga tumuloo. So miyara ka sang eternal life, miyara po ka sang perfect righteousness, hingpit nga pagkamatarong nga iya sa Dios. Hindi kita angay sina. No.
Kay kita ang atong pagkamatarong kuana mo relative. Kanang matarong-tarong lang. Okay, pwede nga matarong ka sa isa ka tawo, pero malain ka naman sa isa ka tawo. So, hindi perfect. Pero iya sa Diyos, perfect kinaya. Ang iyang pagkamatarong, nga ginbutang sa aton. Kung baga pa sa langit, amo nang pasis naton. Nga makasulod ka sa langit, tungod kay mayara ka sang himpit nga pagkamatarong sa Diyos, kang mayara ka sang kinabuhi nga walay katapusan. Kaysa mga hindi magtotoo, wala sila sina. Amo na nga hindi sila kasulod sa langit. Kag isa kabutang kay wala sila nagtuo bahin kay Jesus Christ. So ang spiritual death amo ang pagkahamulag. No? Una sinidre amo ang spiritual death. Pero universal. Tanan. Kay ikadua dire spiritual death gihapon. Pero kay Jesus Christ lang. So ang pagkahamulag sang mga hindi tumulo sa Dios, amo man natabo kay Jesus Christ nga pagkahamulag nga kamatayon, pero kay Jesus Christ lang. Sa aton pa kung ano man ang pagkahamulag sang tawo sa Dios nga wala siya relasyon, amo nang ginsulba ni Jesus Christ nga pagkahamulag espirituhanon nga kamatayon. Ang natabo sa garden sa Eden, ginsolusyonan na, gintagaan sang kasulbaran ni Jesus Christ. Namatay si Adan sa garden sa Eden nga espirituhanon, kay surely you will die. Sa gilayon mamatay ka. Duha ka kamatayon, ang una spiritual death. Amo man ang ginpanumbalik ni Jesus Christ, ang espirituhanon nga kamatayon. Sa ano nga butang? Nga ginbayran niya ang aton mga sala. Kay ang pagkamulag ni Adan sa garden sa Eden nga natabo nga espirituhano nga kamatayon, resulta sang sala. Ano nga sala? Anong sala ni Adan sa garden sa Eden? Pagkaon sa bunga sa tree of knowledge of good and evil, sa pagsupak. Ang sala niya, wala man siya nagbutig, wala man siya nangawat, wala man siya nagpatay, kundi sa pagsupak lang sa mando sa Diyos. Amo na kung magtuon naman kita sang ginatawag nga doktrina sang sala. Dan nato mabalang kung ano ang sala. Kay si Adan nagkaon lang sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil, pero ang resulta pagkahamulag sa Dios, hasta karon ara ang epekto sang spiritual death sa mga hindi magtotoo. Humakon mo ra. Naman mo gisupak na mo. Amo gani ang epekto ano, ang resulta? Ang resulta mo ang kamatayon ni. Kamatayon nga pagkahamulag sa Dios nga kamatayon, espirituhanon nga kamatayon. Kaya nagatuon kita di siyam ka klase nga kamatayon mo. So dapat ikuan mo dayon nga kung ano siya klase nga kamatayon, pagkahamulag sa Dios, espirituhanon nga kamatayon. Kaya hindi to siya physical nga napatay siya dayon. No? Dugay pa kay ang edad nag-abot pa sang 930. Pero siling ni San Dios, mamatay ka sa gilayon. No, di ba ang gilayon dira dayon? Mamatay sa espiritu. Sa espiritu. Namatay gid sa dayon. Pero buhi sa physical nga lawas. Sa physical nga lawas buhi siya. Pero sa spiritual patay. Butsi nga nun, wala na siya sang relasyon sa Dios. Kaysa wala pa siya nagkaon, may relasyon siya sa Dios. Hindi niya kinanglan nga maluwas. Pero sa nagkaon na siya, kinanglan na niya sang manluluwas. Kaya namulag na siya sa Diyos. Kagamo nang ginimo ni Jesus Christ. Ginsulbad niya to. Sabot sing ganon nga, ginbayran niya aton mga sala. So, ining espirituhano nga kamatayon nga kay Jesus Christ, Little J. Ang pagkahamulag sang Diyos nga Amay sa kay Jesus Christ sang dito siya sa ibabaw sa cross. Tungod kay ginbutang sa iya ang aton mga sala, o kun ginbayran niya ang aton mga sala. Kang sala sang bugos nga kalibutan. Amo na makita nato ni siya sa unang 1:22. Na si ng publisidad, memorize po niya Unang 1:22.
Okay? Sige daw. Unang 1, dos. Gapit usab si Jesus o ang iyang mga lingkod, iyang mga tinuan. Unang 1, dos. Unang 1. Wados. O 1. May una ba ya? Ugad siya ako ang katumbasan tungod sa aton mga sala, kag hindi lamang tungod sa aton kundi man tungod sa mga sala sang bugos nga kalibutan. Okay. Walay exemption diri. Bugos nga kalibutan. Hindi lang sa itong mga nagtuo. Kay sa aton mo, buting ano, pati si Juan nga magtotoo, kung di sa bugos nga kalibutan. So nagatudlo kita diri sang unlimited atonement. Hindi nga limited, kundi unlimited. Nga ang pagbayad ni Jesus Christ sa atong mga sala, walay pili, tanan. Pero ang maka-experiensya lang sini katong mga tumuluo. Pero katong mga hindi tumuluo, hindi nila ma-experiensyan ang pagbayad ni Jesus Christ sang aton mga sala. Kay sino siya nagbayad sang aton mga sala? Sa Dios nga Amay. Sa Dios nga Amay. Makita nato ni sa Hebrews chapter 9 verse 14. Wala sa sang iban nga ginbayran sa Dios nga Amay. Amo na nga kung sino ang magtuo siya, may relasyon na sa Dios nga Amay. Kung tinuod man kini, usab kada po ang nahimo sa dugo ni Kristo. Pinagi sa walay katapusang espiritu, ihalad niya ang iyang kagalingon, ngayon niya hintot nga halad ko sa Diyos. Ang iyang dugo mo ay maghimo sa atong mga konsensya sa walay katapuslan ng mga buhat aron mag-alagad kita sa buhay ng Diyos. Okay. So ginhalad niya nga hingpit dito sa Dios. Buti nga sini sa Dios nga Amay. Dito siya nagbayad. Nga kung angay ba nga dawaton sa Dios nga Amay ang pagbayad niya o kung hindi. Nahamuot gid ang Dios nga Amay. Amo na sa 1 John chapter 2 verse 2. Kay kung sa aton nga pamagi nga maghalad, magbayad ta sa aton mga sa Dios nga Amay, hindi ni siya madawat. Kay ang Dios balaan. Kinanglan niya ang balaanon man nga pagbayad. Wala sang iban makabayad. Amo na nga si Jesus Christ lang. Hindi, wala sang iban. Kaya nga itong pagkamatarong, hindi hingpit, mahigko. Amo na yung pagbayad niya sa Matthew 27:46. Matthew 27:46. Kaysa Cebuano, nagkalain-lain ni, sa Ilonggo, lain man, ang inuras. Kamo malakat kita, tanawaya din na ang nagatugyan sa akon. Ano na? Matthew Mateo 27:46. 27. Pag alas 3 ng hapon, singgit si Jesus sang mabaskog, ili-ili lima sa baktani, na kung sa yuron, Diyos ko, ay nga agi pabayaan mo ako. Okay, amo nang Ilonggo, alas 3 sang hapon. So 3 PM. Ambot sa imo sa ano na dra, alas siyam. ikasyam. Alain man na galing Ilonggo no? Bro Ilonggo man na. Pras ka mo kinani ikasyam. So wala na dra sang pagsumpaki sa inuras basta maintindihan mo kung ano ang inuras. So natun-an nato na. Kay kung diri pa sa ano ni sa gidrawing ko ari oh. So ikasyam. Kay amo ning ikasyam sa Hudiyo nga pang inuras. Amo ning alas 3 sa hintil nga inuras. So parehas na sila. Kay mamangkot nga ngano nga di sa ako nga Bible ikasyam diri sa piyak nga Bible ngano nga alas 3. So kung maintindihan sang nagatudlo, nagabasa, wala pagsumpaki dira. Kay ang kamaturan hindi na siya magsupak sa iyang kaugalingon. Ang kamaturan amo nang prinsipyo nga aton nga
nga kwan nga prinsipyo nga aton dapat intindihon. So dire nagsiling siya nga ilay lama sa baktani, no? Ini siya nga mapulong nga ang ilay is Hebrew. So gintawag ni siya nga transliteration. But sing anong ginkopya nila sa Hebrew nga pamulong kag ginbutang dire sa English o kon sa Ilonggo, no? Kay dire sa piyak dire ilay. Pero dire sa piyak Eloe. No, kag bisan man sa Marcos 24 sa 15:34 Eloe. Ang pulong nga Eloe is Aramaic. Pero kung i-English mo na, my God. Kakon sa aton Ilonggo mo na, Diyos ko eh. Amo na ang butsing ganon sang pamulong. Eloe sa Hebrew, Eloe sa Aramaic, Ilay sa Hebrew, Diyos ko sa Ilonggo, o kung Cebuano, edi, my God sa English. Amo nang sa ginatawag nga pag-intindi. Now, karon ining ginatawag nga spiritual death o espirituhan nga kamatayon kay Jesus Christ. Amo ni ang pagsalikway o kung separar o kung paghamulag sa Diyos nga Amay sa kay Jesus Christ nga iyang anak. Kay ang iyang anak nahimo nga may nga salan. Nahimo nga salan kay wala sa sandangan kini nga sala. Butsing ano nga ginbayran niyang aton mga sala. Dito ginbutang siya, ginhukom sa iya mga 3 ka oras. Makita sa 2 Corinthians, 2 Corinto 5:21. Kay siya tawo mo. Ngano lang gini ngano nagsugot man ni si Satanas, no? Pangusisa dayon. Be, 2 Corinto 5:21. Walay sala si Kristo, apan di pa ka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Okay? Makabaton kita sang pagkamatarong sa Dios ang nahiusa sa iya. No, nahiusa no sa iya. In Christ. Importante na ang in him, in Christ. Kaya ang tanang nga magtutuon nanginyara kay Kristo, nahiusa kay Jesus Christ. So ginbutangan siya sang aton mga sala kay ginhukom sa iyang aton mga sala. Ano to kuon ko gayina? Anong nagsugod si Satanas sinino ngano nga wala sa reklamo? Kay si Jesus Christ nga ang ulahi nga Adan, himuon niya pareha sa nauna nga Adan. Nga basi maperde si Jesus Christ. Kita mo tanan nga mga hitabo nga sa pagkatao sa pagkatao sang ikaduwa nga persona sang Dios. Nga mo si Jesus Christ tanan nga pamagi nga para malitag siya ginhimo ni Satanas. Kay una ni Jesus Christ paras pa na sang aton nga una. Wala sang extraordinary dira, wala. So amo gyapon nga panghuna-una sa kay Adan. Ang maayo lang kay Jesus Christ kay nagmatinumanon siya nga anak sang Dios. Nga sa iyang pagkatawo matinumanon siya. Amo na nga may ara sang kaluwasan. Pinaagi sa iya. Kag pinaagi lang gid sa iya ang kaluwasan. Ti wala na litag. Gay ginapanggid na mo ang unang Adan sa garden sa Eden, kag ang ulahi nga Adan sa garden sang Getsemane. Kag si Lucifer nga anak sang kabugwason, kag si Jesus Christ nga anak sang kabugwason. Amo nang comparison dira. So wala gid niya na daog si Jesus Christ kasi Jesus Christ matinumanon gid hasta sa kamatayon. Amo na nga siya lang gid ang pamagi nga angay nga magbayad sa aton mga sala. So nahamulag ang Dios nga Amay sa iya tungod nga ang himpit nga pagkamatay
kamatarong hindi pwede makigrelasyon sa may-ara sang sala. Amo na sa atong Christian life. Sang ginhukman ang anak nga si Jesus Christ ang aton mga sala, nagseparate o kung nagseparar ang Dios nga amay nga subong nga siya hingpit nga pagkamatarong kag ang anak may ara sang sala naton. Mga 3 ka oras siya dito sa ibaba sa cross nga nagapinitin siya. Kay primero niya nga hambal, Father, amay pasaylua sila. Tapos pagkaulahi nadira na ang paghukom sang aton mga sala sa iya, mga ikasyam nga takna, no? Nadira na ang aton mga sala nga ginbutang kay Jesus Christ, ginhukom sa iya, miara sang kadudulman sa duta. Amo na ang kay isa ni kadudulman mga dito lang nga bahin sa ila nga dulom o sa bugos nga kalibutan. Pero ang ini nga hitabo nga kadudulman dakong kasakit dira kay Jesus Christ. Tanawa sa Matthew 27:45 hasta 46 nga sa pagatag na pod sini sang ginatawag nga emphasis. Matthew 27:45 hasta 46. Sige na. Sugod sang alas 12 sang udto nagdulom ang kalibutan sa sulod sang 3 ka oras. Pag alas 3 sang hapon nagsinggit si Jesus sang mabaskog. Ili-ili 5 sa baktani. Nga kun sayuron, Diyos ko, nga aging pabayan mo ako. Okay, nagsinggit siya sang dako sa asang mabaskog. So alas 12 sang ugto, no? Dira sa imo. Oh, 6 hours. Okay. So ika-6 na takna. So kung ano man inyo nga translation, pero parehas lang na siya. Kay ang 6 hour iya na sang Jewish nga time. Ang alas 12 sang ugto iya sang Gentile nga time. Wala na siya nagsumpake. Kay sa mga inuras, lahi ang oras sang Israel sa pagtanaw sa mga inadlaw. Kaglain ang oras sang sang hintil sa pagtanaw sang inadlaw nga 24 oras. Amo man sa kalendar, iba pod ang Jewish kalendar, iba ang Gregorian, ang Julian kalendar iba pod nga para sa atong ginagamit. Siyempre, iba pod ang Chinese kalendar kag lain pod ang Muslim kalendar. Amo nang ginabantayan. Karon kay ang Bible gagamit siya nga sang Jewish kalendar kay iyan ni siya sang Hudiyo. So lahi pud ta. Nga hintil nga Julian calendar o kung Gregorian calendar. So lain ang ilang New Year. Amo nang Chinese nga New Year iba pod sa Muslim nga New Year kag sa aton nga New Year. Amo nang pamangkot ra din ang matuod. Ati pabor gi ka sa Bible sa Jewish calendar. So amo pa na sa inuras. Now si Jesus Christ nagsinggit may ara sang kadudulman. Ang sa 45 diri sa bugos nga duta? May tabon sa tibuok yuta ang kaniknik. Makon mo. So ang konsiderasyon sila dito ba sa ilang nga yuta nga tibuok o kon sa bilog kalibutan? Dapas man gayapon na sa anaw nga sa kainuwa. Siyempre bugos nga kalibutan ang anaw. Ken amo nang mga tawag mga pagtanaw ang concentration. Pero ang singgit ni Jesus Christ dire masakit gid kaysa paghukom sa iya sa mga silot. Wala siya angal. Pero dire sa ikasyam nga takna o kung sa ika-anom nga takna hasta sa ikasyam nga takna nga may ara sang kadulom nga nahitabo nga nagsinggit siya nga ilay-ilay lama sa baktani, pinakamasakit to nga hitabo nga wala sa gintandog.
pero ang sala ang muto nakatag siya sing kasakit. Kay siya wala sang dagta sang sala. Ginbutangan siya sang sala naton nga hukman nga ginhukman siya sa Dios nga amay. Sa aton maghimo sang sala daw wala malang na kay na may ara kita sang daan nga kinaya sang sala. Nga sa Kristiyano nga pagkinabuhi, hindi naton batasan ang maghimo sang sala. Pero kung kaysa makahimo sang sala, lalo pa kung wala pagtulunan, daw nakaangay man. Dahil di titibo ang sala sa aton. Wala kay nga kay may ara kita sang daan nga kinaya sang sala. Pero naghatag lang sa aton sang kapag-unan tungod sa doktrina nga yara sa imo nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga diri sa spiritual heart. Sa una-una nga hindi naton batasan ang maghimo sang sala. Pero kung wala sang pagtulunan, nga sining abi sige lang kadto simbahan, dala Bible. Tanawa. Ginahampangan nila ang 1 John 1:9. Himo sala, i-confess lang kuno. Tapos ang ila pag definition sang confess, mangayo pasaylo. Hindi na da pasaylo. Isugid na. Hindi na paginulsol. Ituad na. Tapos himo naman sa sala kay he is just open mo kanang kanang ano ni. Inang hilway kwan lang kay siya. Sige, himo lang mo sala kay open to forgive. Himo sala open to forgive. Doghampang lang ba change sinner. Amo na kaysa sa una nagapamangkot ko nga mas bright pa ang tao kaysa Dios. Nganong ibutang man ang 1 John 1:9? Imposible. Nga mas bright pa ang tao sa Dios. Kaya ginhimo nila nga license to sin. Ang panungulo sa kapalit ko, Ginoo kong Jesucristo. Ang naklawa na ako ngayon na Ginoo kong Jesucristo. Naginso ko sa akong masala kay kalubing maayo. Nagpas ko sakit na kay sakon. Basta nagpapat basta nagpalit ko ng sa liwan. Hindi na ko sa liwan. Parole siguro. So, Memorize mo lagi. liwan. Memorize mo ba? Pero blasphemy na pag BI na sa kay Jesus Christ. Kaya nga man, tanan naton nga sala ginbayran niya si Baba sa krus. Amo na nga hindi issue ang sala sa kaluwasan sa kagsa Christian life. Hindi. Kaya ginbayran niya na tanan sa ibabaw sa krus. Amo na kung magtuon naman kita sa ginatawag nga salvation, kanang gitawag nga kapasayloan nga katirgad sumay na ara sa salvation na siya nga ginbayran niya ato mga sala. Kag ining 1 John 1:9, affirmi na siya. Hindi na siya sa salvation nga sa pagpasaylo sang aton mga sala. Kuan na siya kanang sa post salvation sin. Butsi nga nun nga pag amon ang pulong dira is homologio, ituad, isugid, amon ang confess, ingalanan ang sala kay human na nabayran ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Si Jesus Christ ang atong attorney sa Dios nga Amay. Siya ang nagbayad sang aton mga sala. Amo na siya ang nagapatunga sa aton sa amo nang 1 John chapter 2 verse 1. May nagapatunga sa aton nga si Jesus Christ ang nagbayad tanan sang aton mga sala. So ang 1 John 1:9 license to serve na siya. Kaya hindi pwede magpangalangad ang isang katumuloo nga may ara sang sala. Amo na nga isugid niya ang iyang sala. Isugid lang. Kag may ara dayon sang kapasayloan na. Kay nga kay nabayran na ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Amo na nga perting tiyabaw niya. Kay tungod nga siya nga salan, siya nga wala sang sala, ginsalan sang aton mga sala. Dapras lang ko na sa imo nga bayo nga puti kayo tapos mabutangan sang mansa. Ay perti. Lagot ka kayo. Dapras na limpyo kayo nga butang ala perti imong limpyo. Tapos may kuan lang. Ano siya ang mga hitabo.
So muning kamatayon ni Jesus Christ nga nahamulag siya sa Dios nga Amay. Kaning paghamulag sa Dios nga Amay nga pagtalikod niya kay Jesus Christ nga my God, ngano ginpatumbayaan mo ako? Ginatawag lang siya nga language of accommodation. Nga nagtalikod kuno ang Dios nga Amay, pero wala ko na siya atubangan, wala mo na siya likod kun. Kay lukop niya ang tanan mo. Ginadagway lang sa tawhano nga pamagi para maintindihan kung ano ang ginhimo sa Dios nga Amay sa sini nga panahon nga si Jesus Christ nagbayad sa aton mga sala. Nga daw ginpabayaan niya si Jesus Christ. Pag hindi gani nang wala gani siyang kilabtanan ang Dios sa isa ka magtotoo. Halimbawa, bisan pa sa Israel sa daan katipan, perdi ang Israel. Amo man na sa atong Christian life, perdi pud kita kung wala kita sa Dios. Ano ko ni Solomon now? Walay pulos ang tanan kung waay ang Dios. Pero kung tanaw nimo si Solomon, makakuong ka ba walay pulos nga tanan nga bulawan ara sa iya, tanan nga gwardiya ara sa iya, tanan nga asawa ara sa iya. Tanan nga Nakadipensya rin sila mo kaya ang yakabuli mo na okay, mangin-alamon siya mo. Human sa malayo mo ina. Human ang iyan na daw na discourage siya kaya human sa malayo mo ina. Kag bisan pa sa kabunganaan sa iya nga kinabuhi sa sina nga time. Daw laban gid siguro ang problema niya o kun ang kabugat sa iyang panguna-una. Daw ay gid mabugo sa kalipay sa Wala sang kalinaw. sa kanan niya lang kung wala nga bugo sa iyang kalipay. Walay kalinong. Hindi man problema siya pagkaon. Paggusto siya. Bulawan, gawas-awas. Mag-asawa, 300, 300 na tanan, bahay na, Oo. 300. Sipo mo sa kalibutan Di Ra- karapal ba? Di karapal. Hindi ka. Aratanan. Ano pa? Wala, kumbaga pa sa tawhanon o kung kalibutan nga pamagi, wala na siya sang pangitaon. Pero gali kung wala gid ang Dios, wala na pulos ang manggad. Wala. Amo nang ang kalipay sang tao hindi na base sa material nga butang. Dira gid sa Dios. Amo na nga hindi katinglangan nga si Pablo bisan wala siya naghandom nga magmanggaranon ara sa iyang kalinong. Ano siling yaw? For me to live is Christ, and to die is gain. Makon mo na. Kung siya buhi pa, ang ginakinabuhi niya si Kristo. Makita mo gid siya ang kinabuhi si Jesus Christ. Amo na iyang kinabuhi. Buti nga nun nga hamtong siya ang pag-aplikar sang pulong sa Dios. Wa isang kapsayan diri sa ibabaw sa kalibutan kung waay ka sang pulong sa Dios. Wa ay sang kamaturan sang pulong sa Dios. Wala doktrina. Wala kapsayan. Bisan ano pa nimo ka manggaranon? Total mapatay man tanan. Ano hindi madala? Ay, Ade no, kung mapatay ang tao, sa alok mong grano, way tindera. wala gid. Amo na nga bulahan ang Kristohanon kay manggaranon maka o kung masilay mo pobre sa kalibutan nga butang, may madala ka. Pulong sa Dios. Doktrina. Kay ang pulong sa Dios tubtob na sa walay katapusan. Mahanaw lang ni ang tanan, pero ang pulong sa Dios magapabili na tubtob sa walay katapusan. Amo na nga ang Kristohanon nga wala sang doktrina, mahay lang siya sa eternidad. Muna si Pablo lagi siya nagandom nga magmanggaranon. Kay si Pablo subong nga parisiyo. Ako magtanaw sina do attorney na siya mo. Pwede siya manggaranon kay ang mga parisiyo sa sinang panahon sa panahon ni Pablo mga manggaranon basta parisiyo ka sa diocese ka. Scribes. Ara ka sa Sanhedrin. Manggaranon na. Pero kay ginalotos man siya. Pero lagi siya nagandom nga mamanggaranon. So ang makita mo sa iyang pagkinabuhi amo si Kristo. For me to live is Christ. Si Jesus Christ ang makita sa iyang kinabuhi.
kag ang kamatayon amo iyang ginansya. Kaysa magaranon nadlok na sila mamatay. Sayang ilang manggan. Oh, hindi pa siya ma-enjoy mo. Dapat ubuson niya pa na. Ayaw ka mo pagtigong o mga bandi alang sa inyong kalingon dinhi sa yuta kay ang lamang kini o putol sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Karente pagtigong ka Ginoon o mga bandi alang sa inyong kalingon dito sa langit diin walay kaya o anay nga makakutot nini o walay kawatan nga makakawat nini kay hain gani ang inyong bandi ato usab dito ang inyong kasing. Ang kundi nimong bandi diri sa duta dito imong kasing-kasing. Kung imong bandi to sa langit dito pud imong kasing-kasing. Paano ka makatigom sang bandi mo sa langit? Ang atong ginatanaw diri mechanics mo kung paano. So di man lain magtigom mo ka mga kwarta sa maayo nga tao. Kaya mas siguro sila yung gandi na kayo Buhi kayo, kung buhi pa ka ako. Kung buhi pa kaya sa buhi pa ikaw, hindi mo kain ang magamit mo ka. Kasi buhi man ka ba? Pero sabi na karon kumpara. Kinanglano nato ng kwarta. Pero O Buhi pa nino kinanglanon. kinanglano no, buhi pa no. Kinanglano nimo ang kwarta kay ngano man. Wala ka sang ibakal kung ay ka kwarta. Pero amo lang ni ay. Siyempre ginambalda kun din ang bandi, kun din ang imo bandi, dito man ang imong kasing-kasing. Pero ang importante sa mga Kristohanon nga nagakinanglan man siya sa kwarta, pero ang importante pulong sa Dios. Pulong sa Dios ang importante. Amo na nga magtigom ka sang bahandi sa langit, sang pulong sang Dios. Amo nang yaman naton nga mga Kristohanon, pulong sa Dios. Kay diin to bugana ka sang pagtulunan nan dira ang kaninong, dira ang kapsayan kag ang pulong sa Dios nagapabilin tubtob sa walay katapusan. Hindi na siya tuktukon. Dili anayon. Matatay lang ako ang pulong hindi gid madulot. Hindi. Hindi gid mahanaw kay sobra pa sa gold kay sila na pulong sa Diyos ang kalam sa Diyos sobra pa sa bandi labaw pa sa plata ug lawan Kay mga wala ni tanan mo. ug walay ikatandi sa pulong sa Diyos. Wala. Amo na nga halimbawa o subong nga kinanglaman nato ng kwarta pero hindi amo na ang prioridad sa aton kinabuhi. Kay medyo mo experience na mo. Ginagamit pa yung kwarta sa pagbakal. Hindi man ka pwede magtanom sang asin. Hindi man ka pwede magtanom sang tinapa. So kinahanglan nimong kwarta trabaho tapos hilduhan kay ibakal. Pero ang prioridad gid pulong sang Dios. Kaya mo na makahatag sa imo sang kapsayan. Amo gani nga sa mga kinanglanon may ara ka gagamit kita sang pulong nga blessing. Ano ba singanon sang blessing? O kon Pasalamat kami din. Thanksgiving, pasalamat. Kung may magabot mo sa imong kinanglanon, tawag siya nga blessing. Kay ngano man, para sa imong kaayuhan. Amo na nga may panalangit ka para sa imong kaayuhan. Kay ang blessing na siya nga ginatawag, dira lang na siya halin sa Dios. Ang ginatawag nga blessing. Kay waay sang blessing nga mag-abot sa Kristohanon nga para sa iyang kalaglagan, hindi na siya blessing. Hindi pag una-una nga kung may mag-abot sa imo karon 1 milyon, masiling ka, ay blessing ni. Bantay base para sa imong kalaglagan na, hindi na blessing. Inang kapaslawan sa imo sa Christian life, sa Kristohanong pagkinabuhi. Amo na nga ang blessing bisan pila pa na siya kung bahin sa kantidad. Kung mag-abot na siya sa imo subong nga blessing para sa imong kaayuhan sa Dios nun nga pamaagi. Amo nang blessing. Amo na nga ang Dios ni maghatag sang
sang labaw o kung hindi siya mangatag sang hindi blessing kay ina siya sa kalaglagan na siya mag-abot. Pasa karon. Ngayo ka sang kwan para maayo gid niya. Ngayo ka sang kotse. Ako yawa gid. Karon kadi magkakabulo mag-drive. Apil pa driver. Oh. Hindi man angay. Tapos karon kabalo ka mag-drive. Ngayo ka sang kotse, kabalo ka mag-drive. Wala man kay lisensya. Dakpan. So ang blessing hindi para sa kalaglagan kundi para sa imong Kristohanon nga kayuhan. Amo nang blessing. Kaya abis ang iba niya kung may kwarta, blessing ni. Nag-abot pila ka sako nga bugas, blessing ni. Apos ang tanan blessing. Pero nga, pag-abot mo ng mga kwarta, hindi mo kumaglo pag tapos may tao nga gamitin na lang. O tama na, may ginagamit kang tao. Pero ang bunga sina dapat sa kayuhan nimo. Kaya gagamit ang Diyos ang mga butang o kung base may naglupad karon nga 1,000 o kung 1,000,000 naglupad lang nagkabot na si imo. Tiara na po na sa imong motibo. Pag wala sa may na-claim, ate imo na Pero kung sa imong kalaglagan, hindi na blessing. Kalaglagan ba nga wala na sa pagpangalagad, wala na sa pagtuon, wala na sa Kristiyanong pagkinabuhi, wala doktrina, wala na aplikasyon. May doktrina, wala na aplikasyon sa kinabuhi. Puros na aratan sa pagkamakasasala. Hindi na siya panalangin. Nga mo gali na maghatag sang panalangin ang Diyos. Hindi. Kung nung kabula, ang pastor sa una sa tao, pagganaan sa kaibaluan sa Diyos, kaya ang Diyos na sila nga unahan yung pagpapasakos paghari sa Diyos, ang tanan mo butang, dugang lang. Sa imo kayuhan. Una gid prioridad ang pulong sa Diyos. Seek first the kingdom of God. Kaya mo nang panahon ni Jesus Christ mo, gina-establish niya ang kingdom. Kaya ina nga kingdom sa millennium na 1,000 years. The kingdom of God o kung the kingdom of heaven, parehas na siya. So prioridad gid number 1 dira sa Diyos nga pagtulunan. Kay kung walay pagtulunan tapos nag-alabot ang material nga butang, ay hindi ka kabalo magamit. Hindi mo na mahapsayan. Hindi mo magamit sang tama. Ay. Okay. So amo nang natawag nga blessing, no. So si Jesus Christ diriya sa iyang spiritual death, no. Gihukman siya sang aton mga sala. Amo na nga may ara sang kapasayloan sa aton. Pero kuya dring nahitabo kay Jesus Christ ba? Halimbawa kaning sa kaning sa 1 diri anay ta kay 1 19:30 kay damo ni nga pang damo ni sang mo sang kay ini siya tawag ni kanang 19:30 Kuman makapilaw si Jesus sa suka. Langgaw. Tapos na. Kaya miluko siya o mamatay. Okay. Nadawat niya no ang langgaw. Tapos nagsiling siya nga tapos na. Kay dako kay ni siya nga bilipod ang butang nga tapos na. Natapos yung buhato na sa butang. Ay nagsiling siguro natapos ng mga buhato na mga buhato. Oo. Hindi gatan ko sa imo kay ginaintindi ko kung ano ba. Natapos ang imo. Ano nga buluhaton? Ngano nga dito siya magambal sa usang gintusmaw sa iyang langgaw? Ano ang kangtanan sang langgaw sa pagkuon niya nga tapos na? Ano kangtanan? Press po ni sa kuano? Diri langgaw. Ilang? Diri Matthew 27:34. Itangdi ta na sa duha.
Ngay tawag sina. Kalimot ko sa ang pamulong Kaning Matthew, Mark, Luke, andyan. Kay daw por siya sa isa ka butang ba nga hitabo nga limba nabangga. O kon sa mo ni sa pagtanaw sinaw. Lain ang imong pag-describe dire kag dito sa piyak nga tao nga pagtan-aw po niya sang salakyan. Iba. Sige lang madumduman. Matthew 27:34. 27:34. Kay diri kay Juan Langgaw. Ito, ila siyang ito no Ano? sinuga ng abdo. Ang anong gisimbugan sang abdo? Dito, ila siyang gitunulag bino. Bino nga sinagulag abdo. Oh. Aron iya minunod. Apan tapos niya tilawikin wala siya muinom. So bino no? Pero di sa English binigar. Bino nga sinagulag abdo. Kay bala mo ang bino na sa ila, bino. Pana ining ila na ilim nun daw silbi tubig. Kag may bino man nga makahubog. Bino. So amo na sa ila dito. Kay inom naton nga sa sini nga panahon sa ila. Kag sa desierto ay iwat kay tubig na sa ila. Amo na nga giinom na sila sang ang silbi tubig nila bino nga halin sa grapes o sa ubas. Kag manumano na. Tila magkaroon kita maghimo sang bino ya paktorya na. Sa ila ito ay manumano na. So pure gid siya nga grapes wine ang sa ilang bino. Tapos may sagol nga abdo pero sa kay Matthew pero sa kay Juan langgaw lang. Pero tanawa diri ang nahitabo nga pagbutang sa ila sang langgaw o kun sang bino nga may abdo, nagkuon siya nga tapos na. Kay nga man ambot aray panigyap wala ni sa wala na ni karon nga panahon Dio. Kay ang kwan ining bino langgaw o kun may sagol nga abdo kabalo ka nga anesthesia ni sa sinundalo anesthesia bino nga may abdo anesthesia na but sing ano nga maminhod siya kisa makita na kon sa pelikula ba inang naigo isang bala no, lalo pa ning Amerikano nga film nga pelikula tanggalon nila ng bala ginapainom ana isang kwan mo sa ilim no para maminhod amo nang style nila kay nga ano ang kahilabtanan sinig nga tapos nagsiling si Jesus Christ nga tapos na kay gingamit ni siya ni Satanas nga pamaagi nga nga pag inom sang bino o ni Jesus Christ tapos na nabayran ko na ang sala but sing anon nga conscious siya ginang kahibalo siya nga nabayran niya na ang sala kay kung wala pa niya nabayran ang sala tapos na kay gimpainom siya ang bino kag wala niya pa nabayran ang sala way sang kapasiluan sang sala kay kumbaga pa naminhod siya no siya mo unconscious siya wala siya sang pagtulopangod wala niya nabalaan kung baga pa sabi no hubog siya mo wala siya kablos niya ginimo pero hindi kung sa tagay pa hindi ko hubog kapalo ko nga gimbayran ko na ang inyong mga sala sa pagpamatuod nga nabayran niya nagid ang sala amo to nga pag-inom sa iya sang bino o kung sang binigar kabalo siya nga humana niya nabayran ang sala amo to ko niya tapos na ulahi ka na Satanas nga pagabit sina nga para nga sila nga maminhod ko nga may anesthesia ko nga wala ko sa akong kagalingon nga sa pagbayad sang sala wala tapos na nabayran ko na sang wala pa ko nimo gipa na imnan sila tapos na so conscious gid siya humana nabayran ang mga sala amo ni ang importansya sang pulong nga tapos na nabayran na tanan paid in full sa Griego nga titilistay human na
Grabe ang pahingabot ni Satanas basta lang na tunggan ang kamatayan ni Kristo. Oh, nga sa pagbayad sang aton mga sala. Amo gani nga sa iban nga mapagtulunan, si Jesus Christ ba nagbayad sa aton mga sala kay Satanas? Hindi, dito siya nagbayad sa Dios nga Amay. Halin bisan pang asawa ni Pilato gigamit gihapon ni Satanas. Sa ano nga pamaagi? Ginabalan sang asawa ni Pilato si Pilato nga hindi na siya sadi o kung ilansang sa krus kay matarong na nga tawo. Karon kay ginpropesiya nga si Jesus Christ magbayad sa atong mga sala. Nga sa sini nga pamaagi nga ilansang siya sa krus. Di kung wala siya ginlansang sa krus, nga sa amo na to nga tion, wala sang kapasiluan sang sala. Tiyan mo man gigamit siya po ng bino. Pag isa po ito kapamagi sa mga sundalo nga pagbutang sang bino para hindi makabatyag ang tao sa kamatayon niya sa krus nga maminhod po siya. Kaya ang kamatayon sa krus pinakamasakit nga kamatayon mo. Ngano wala gingamit ang pagsintensya sang kriminal sa pagsintensya sang kriminal nga dira sa kay Jesus Christ nga pinaagi sa Babylonian Empire, sa Syrian Empire. Ngano nga dira gid sa Roman Empire nga ang ilang paggamit sang sentensya pinaagi sa paglansang sa cross. Kay iban nga sentensya kuan mo ang iban ginabutang nila sa ikis nga kahoy o kung street nga kahoy gapuson kag sunugon. Tapos ang iban nga nasod paras karon sa kuan sa Japanese nga pamaagi firing squad. Sa una electric chair sa aton, karon lethal injection. Nga hindi sa amo na nga mga pamaagi nga didto ginbutang sa Dios sa panahon sang Roman Empire, iya sang Romano gid nga pamaagi nga sa cross. Ngano nga wala si Jesus Christ ginpatay nga sa pagbayad sa aton mga sala dira sa Hudiyo nga pamaagi o kung sa Syrian nga pamaagi nga hindi kay ang kamatayon sa ibabaw sa cross nga sa Roman Empire pinakamasakit sa tanan nga si pagsintensya sa kamatayon sa isa ka kriminal. Pinakamasakit. Amo gani nga tunglohon ang tawo nga namatay sa ibabaw sa cross. Kaya ang pagsintensya sa mga Hudiyo nga pinagi sa bato hasta mapatay mas pinakamasakit pag ang iya sa Roman Empire. Pinakamasakit. So amo na dira siya ginbutang sa Roman Empire. Kay wala man nabutang sa Old Testament kay nga ilansang siya sa cross, wala. Sa Old Testament kay wala pa ang Roman Empire sa panahon sa Old Testament. Wala pa. Daw para sa pag-anak sa iya nga virgin birth. Oh. Sa ulay no virgin no? Ha? Okay. Nga ipanganak siya sa ulay pero hindi si Maria sa Old Testament. Wala ginbutang si Maria. Pero dira siya pag-abot sa bagong katipan, dira siya ginbutang sa kay Maria. Pero sa Old Testament wala na si Maria. Basta sa ulay lang. Subong man sa iyang kamatayon nga wala ginbutang sa Old Testament nga sa cross. Pero pag-abot sa New Testament, dira siya ginbutang sa panahon sa Roman Empire. Kay amo nang pinakamasakit nga kamatayon. Ama kon mo lumsan mo imong kaugalingon, kay maipit ang imong lungs sa ribs. Kay madaos-os man ka, di galumos ka daos. Amo na nga ang kriminal nga ginapatay sa cross sa Roman Empire, sige man na siya panikan nga itaas niya iyang kaugalingon para di siya maus-os. Di kon panahon naging patyon sang Roman Empire ay nang kriminal nga daw kung sa kwan pa nga dapat mapatay na siya, ginabukbukan na nila, lampusan na nila diri para hindi siya makapanukod ang iyang tiil. Di maus-os na wala ya. Hala. Di ang ginibo po kay Jesus Christ
gin tusmuka tus ano ni gin pa dimdim sa sang langgaw nga may abdo, bino nga may abdo o kung langgaw sa kaywan para lang nga maminod siya nga do anesthesia nga hindi sa kabatyag sang sakit. Pero tapos na ang pagbayad sa sala amo to ni Jesus Christ. Tapos na. Kagkaron nga hanaon siya nga ibukbukon ang iyang nga tuhod. Wala, patay na siya. Amo tula na bukbok. Kay gintagna mo nga wala sang bukog nga mabukbok sa iyang lawas. Amo to nga gintugyan niya dayon ang iyang ginawa, ang iyang kinabuhi. Ginatawag nga espiritu. Breath of life. Sa imo Ginoo, sa imo amay ginatugyan ko nga akon nga ginawa. Patay dayon siya. Di pag-inspeksyon sang Roman Empire nga kung buhi pa si Jesus Christ kay bukbuko niya ang tiilri kung buhi pa. Wala patay na, so wala niya gibukbok. May mga kuan na siya, may mga importansya nga mga hitabo. Hindi lang na basta-basta nga daw istorya lang ara sa Bible, nga daw sini lang. No, hindi. May mga importansya na siya. So, dira siya ang naitabo kay Jesus Christ. Amo to ang binigan nga buot sing kanon. Okay, butan na ako sa internet na. Okay. Pero humana. Humana. Kay kuya po ning Salmo 103:12. Oh. Ay, sorry. 103:12. Okay, ikuha na ako ni siya, i-clarify na ako ni siya sa sunod. Kay maghimo ko sa video. Kay ang kapasayloan halin sa east, ang east halin sa west. Amo na ang pagkuha sang aton nga kapasayloan dira sa iya. Bibi sa Ilonggo be para klaro. Salmo 103:12. Subong sang kalayo sang sidlangan sa katundan. Kalayo, hindi nga kalayo. Kalayo. Oh. Kalayo. Amo kalayo ang iya pagpahilayo sa aton sang aton mga paglanis. Amo ang iyang paghilayo. Pagkuha. Sige daw sa iban nga badbad. Sama sa gilayon sa sidlakan gikan sa kasadpan. Mausab among gilayon sa pagwagtang niya sa ato pang sala. Mas maito pagwagtang gid. 103:12. Pagwagtang. Ato sa ano kay to sa imo sa pagwagtang man dito sa Cebuano. Amo man kalayo. Pagpahilayo lang? Laing ginang wagtang kay bungkag gid. Subong sang Waskag gikuha gid. sidlangan sa katundan. Ang sunod. Amo kalayo ang iya pagpahilayo sa aton. Ay, hindi eh. Kay subong nga ang east, diri man ang east to. Kundi nagabutlak ang adlaw, east na. Subong nga ang east. Kundi dira. Pero halin sa west eh. Ano ganin diring east? Ano ni siya ang east dire? Ano tong una? Subong ang Atong sidlangan. Sidlangan niya mo ning gabutlak ang adlaw? Okay. Now, Katundan man katungdan, no. Ini daw ang sidlangan halin sa katungdan. Ha? Hindi. Amo ganina kay illustrate na ako ni siya sa sunod ba kuhaan ko ni siya sang video. May ginhimo na ako dito. Ang sidlangan halin sa katungdan. Kay amo na as far as the east is from the west. Ang east, ang sidlangan halin siya sa katungdan. Hinumdumo naton nga ang adlaw steady na siya. Ang earth amo na nagatuyok. Nga amo ni ay tagaan ta sang view. Amo nang kapasayloan. Kay nga naman, nga wala siya nagsiling sa norte kag sa south. Hinumdumo nato nga may east kag west. Pero may north man kag south. Ngano hindi sa north kag south? Tempa. Kay halimbawa amo ni north ni, south, amo ning east.
Kay diri ang adlaw eh. Oh, diri ang west. Kay ang tuyok man gud ani oh. Ang north wala na siya katuyok kag ang south steady na siya. Pero ang east kag ang west amo nang galibot kun nga ang aton diri gabi 12 hours kang atong adlaw 12 hours kay kun amo ning adlaw 12 hours na. Halimbawa amo ning katunga. So katunga ni adlaw daytime diri night. Pagtuyok sina aga na pud. Oh, hapon na pud diri. Pero diri sa north kag south wala. Amo na kung kisa diri sa north, ang adlaw nila is kung mag-ama na siya kung mag-ana na siya mag-slanting. Ang adlaw diri is butang niya ton mga 18 hours. Tapos ang gabi diri sa south is 18 hours. Samtang gatiyok na siya counterclockwise gyapon. Pero pag ana niya, ang south na pod among 18 ka oras ang adlaw, 18 oras gabi na pod ang sa north. Pero diri sa aton, sa east kag west, sidlangan kag katungdan, 12 hours na. So kung subo nga ang sidlangan halin sa katungdan, kay kun amo ni ang katungdan, amo ning sidlangan, kag amo ning adlaw, pagtuyok sina ang imo nga west gakadto sa east. Kay diri man ang east to, nan east. Okay lang, sige lang. May klat. Restaurant. Yes, and singlingan. Dili kita niya silutan sumala sa angay na nato. Dili kita niya paninglan sumala sa atong masala o kalapasan. Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta. Mao sa kadako ang iyang gugma. Kanila nga may kadlok sa pagtaon. Ya, anong butsi nga nun sina? Tayo sa mga west, Kag east, yes. hindi mo masukod. Masukod. Dili sa laman sa duta. Kay ang east kag west hindi nimo masukod. Pero ang north kag south masukod nimo. Masukod mo. Sige lang ilustrata na sa sunod. Pero kay ato lang siya nga pusong karon isa po ni ka sa record nga nga purpose. Sige sa aton nga pagsira sini maga-pray ta, pasalamat sa Ginoo. Kag human sini maga-discuss gyapon ta sa makadali. Sige. So maga-pray ta. Sa imo lang amay, salamat kay sa mga hikayong Ginoo, kag sa mga pagtindigid sa imo mapagtulunan. And mechanics ngun how subong Ginoo sa teaching ministry kag confirmation sa bulang espiritu sa mga kamaturan sini sa pag-enlighten sa amon as our divine teacher kag subong Ginoo sa espiritano nga mapag-intindi. Sa imo ginadangop na ginapasalamatan subong sa presensya sa isang matag isa kag sa pagdayon sa pagtun sa mga pulong para sa among kayuhan which is divine good. Sa imo ginadangop na ginapasalamatan pinagi sa ngalan Jesus Christ. Amen. Okay. Kaya ang langit kay duta pastor.